So ngayon, ang natapos na tayo sa demand. Kung paano tayo mamimili ng mga produkto or serbisyo na gusto natin or kaya nating bilhin base sa kung ano ang kailangan, kung ano yung nasa panlasa natin, o kung ano yung mas pinapaboran ng ating kagustuhan. So ngayon, punta tayo naman sa isang perspective ng pamilihan, dun sa mga nagtitinda, dun sa mga gumagawa ng produkto. Dahil ang supply ay bilang o dami ng produkto o serbisyo na handa o kayang ipagbili. Ibig sabihin, ang perspective na to ay doon sa mga nagtitinda. So meron din sa inyo, mga magulang nila or guardian nila nagtitinda. Sa palengke man lang yan, sa online man yan, or kahit ano way ng pagtitinda. So doon sa batas ng demand, kung naaalala nyo, pag ang presyo mababa, tataas ang demand. Bawa na lang, kung ang iPhone biglang bumagsak ang presyo, meron kang nabiling iPhone na brand new na 10K pababa. Okay, pag nagkaroon ng presyong ganon, tataas ang demand niya. Kasi mas gusto ng mga tao na mababa ang presyo na binibili nila kesa sa mahal. So, ganun ang batas ng demand. Ngayon, kapag biglang tumaas ang isang produkto or presyo ng produkto, bako konti lang din at bababa yung gustong bumili ng produkto. Yun. Ngayon, sa batas ng supply, magkaiba. Hindi siya magkabaliktad. Kung tumataas ang isa, tumataas din yung isang elemento. Okay. For example, kapag ang isang produkto tinaasan ng presyo, maraming gustong mga nagtitinda at mga gumagawa ang magkakagusto ring gumawa ng mga produkto na yan. Halimbawa, in demand ang mask, di ba? Nagkaroon ng iba't ibang klase ng mask. Yung talagang surgical mask, meron tayo yung gawa sa tela, meron pa nga yung talagang recyclable. Naisip lahat nila yan kasi alam nila na unang-una, madami ang bibili at the same time, pwede nilang taasan kasi marami ang may gusto at kailangan bumili ng surgical mask. Tayo, pag halimbawa, pag wala kang face shield sa isang store, hindi ka papapasukin. Kaya ang gagawin ng mga nagtitinda dyan sa mga gilid-gilid, magtitinda sila ng mga face shield at pwede nila itong taasan kasi nga marami ang nangangailangan bumili. So, ibig sabihin, kapag nakikita na nagtitinda na mahal or pwede nilang ibenta ng sobrang mahal ang isang produkto, maraming mga tao ang magbibenta. O, halimbawa ngayon, hindi na masyadong uso ang face shield. O dahil nga naglaylo na ang COVID kahit na tumataas pa rin ang ang issue ng COVID. Ngayon, konti na lang din ang nagbebenta ng face shield. Nag-iba na naman sila ng gustong ibenta. O halimbawa pa, wala naman masyadong nag-o-online online bentahan kapag nung bago nag-COVID-19. Pero dahil alam ng mga tao na marami ang hindi nakakalabas ng bahay, ang ginagawa nila, nag-o-online sila. Dumadami ang online. Dati-dati nabibili mo lang sa bangketa ito ng mga 10 pesos to 15 pesos. Ngayon, dahil hindi ka makalabas, titingin ka niya sa online. Pag makikita mo sa online, 30 na yan, papatak na ng 50, pero dahil mahirap hanapin yon, bibili na. So, yun ang gustong-gusto ng mga nagbebenta kapag mahal ang produktong ibinibenta nila. Okay, so pag tumaas ang presyo, ay tataas din ang supply. Ganun din, pag bumaba ang presyo, bababa din ang. Okay, so next, ayan. Meron tayong tinatawag na ceteris paribus. Okay, pantay. Yan ang sinasabi ko. Every time na tataas ang presyo, hindi siya pwedeng bababa ang supply. Laging sumasabay siya sa upward or sa downward. Ibig sabihin, patas lang. Okay? So, yan ang tinatawag na ceteris paribus. Kaya yan ay konsepto ng supply. Okay, ayun. Kumpara na natin. Dito na tayo agad sa computation. Naaalala nyo, yung diniscuss ko ng week 1, ito ang example ng demand function. Pag sinabing demand function, ano na kasi? Yun yung parang equation sa math. Mala algebra ang dating niya. Okay. So, ito yung sa demand. Pag sa demand ang pinag-uusapan, positive to, dito na tayo sa sign.
Tapos, negative, bali magsusubtract. Ngayon, sa supply, ibabaliktad mo lahat. Mula positive, magiging negative na sa supply. At mula sa subtraction, magkakaroon tayo ng addition. So, yun ang pagkakaiba ng demand and supply. Mamaya ipapakita ko kung bakit nangyari yun. Dito naman, doon sa ating schedule, kung mapapansin nyo, pansinin nyo, tingnan natin baka hindi naman napagpitan. Kung makikita nyo doon sa demand, pag pababa ng pababa ang demand, pataas ng pataas ang presyo. O yan yung batas. Di ba sabi ko lagi nagkakabaliktad. Ibig sabihin, kapag ang presyo natin ay 20 pesos, 30 ang bibili. Kapag ang presyo tumaas siya ng 30 pesos, wala nang bibili. So yan ang konsepto ng batas ng demand. Pag sa supply, dapat parehas ang direction. Kung tataas ang isa, tataas din ang presyo. Tingnan natin. Dito, mula 0, tumaas siya ng 30. Sa price, mula 10, bumaba siya ng 30. So, ibig sabihin, parehas silang downward. Madam, anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag ang halimbawa ang sabihin na natin, ano ba yung word? Face mask. Oh. Halimbawa, kung ang face mask ay 30 pesos lang maibebenta, ay 30 pesos mataas. So, maraming mga tindera ang gustong magbenta niyan. Pero, kung ang face mask, bumaba ang presyo ng 10 pesos, ay 10 pesos na lang, hindi tayo masyadong kikita dyan. Kaya yung mga gustong magbenta, mababawasan. So, makikita nyo yung yung proseso niyan. Okay? So, heart shape nga kung naiintindihan yung batas ng demand at supply. Heart shape. Bago tayo pumunta doon sa computation. Yan. Para makita natin yung Okay, so dito naman sa curve, habang tinitingnan ko yung mga emojis nyo, dito sa curve, yan yung nagpa-plot. Siguro naman naituro na sa inyo yung right plotting, pero na-discuss ko na rin to nung week 2. So gagamit tayo ng graph. Isa nyo sa Cartesian plane yan. So dito lagi ang supply at demand, dito ang price. Mamaya isa-isahin ko pa rin yan. Okay? So, tayo. So, yan yung ating, hindi ko napalitan, no? Hindi ko napalitan. Dapat, negative. Sorry, hindi ko napalitan. Tapos ito yung, ayan. 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 So, bilang na supply, handang ipagbili ng producer at presyo. Lagi nyo tatandaan, pag demand, ang pinag-uusapan yung bumibili. Kapag supply, yung nagbebenta. Okay, para hindi ka na dito. Okay, ayan na tayo. Alam nyo na yung schedule na yan. Yung curve. Ganito ang itsura lagi ng curve kasi gagawa kayo ng ganito sa activities ninyo. Okay? Laging nasa baba ang quantity supply or quantity demand at laging nasa gilid ang price o presyo. Okay, so start na tayo sa computation. Mag-ready kayo dyan ng piece of paper kasi randomly magpapakompute. So every time na meron makaka-compute, meron din recitation. Okay, so mag-set kayo dyan. Ito pa rin napalitan to. Wait lang ha, palitan lang natin. Wait lang. Para hindi kayo nalilito. Okay, yes. Ayan. Ayan. Okay, so first thing is hahanapin natin yung quantity supply. O, ganito lang siya. Papalitan lang natin yung letter P. Dahil given si price, papalitan lang natin si letter P. So, ang gagawin, lagi nyo ilalagay kung anong point siya. Pasensya na. Dahil ito lang yung aking pang sulat. So, letter A, dahil hinahanap natin si punto A. So, ang gagawin natin,
Kukopihin lang natin yung ating equation. So, negative 50 plus 5. Then, si letter P, papalitan natin siya ng 20 dahil nakuha natin siya dito sa given price. So, continuous lang. 150 plus 5 times 20 is equal to 100. So, ang gagawin natin is dahil, makinig ha, dahil magkaiba ang sign ng dalawa, meron tayong positive dito at merong negative dito, ang gagawin nating process is subtraction. Naturo na yan sa algebra. So, dahil negative and positive, ima-minus natin siya. So, pag minus natin ito, 100 minus 50 is equal to 50. Ma'am, negative ba or positive? Dahil mas mataas ang 100, yun ang kukopihin nating sign. So, dahil ang 100 is positive, ang sagot natin is positive. So, ang sagot, the letter A ay 50. Okay? Gets po ba? Thumbs up kung gets, kasi bibigay ko pa yung isa. Thumbs up kung gets. Bibigyan ko pa kayo ng isa. Okay. So, next one. Okay, letter B. Lagyan natin sa... Sorry ha, mouse lang ang gamit ko eh. Okay, letter B naman. Kamisa pa po. Yes, no problem. Okay, sa letter B, same. Ang sasagutan natin, nawawala. Okay, ito. Lagyan natin ang B para hindi kayo nalilito. Kopihin natin ang equation. Lagi. No, para hindi kayo nalilito. Negative 50 plus 5. Then, ang ipapalit ulit natin sa letter B is kung ano yung presyo ng letter B. So, 25. So, proceed lang is equal to, kopihin, negative 50 plus 5 times 25 is equal to 125. And 125. Then, again, dahil nga magkaiba sila ng sign, laging ganito ha, anak. Laging magkaiba sila ng sign. So, ang laging ginagawa dito is subtraction talaga. Lagi. So, dyan, negative 50 plus 125 dahil magkaiba ang sign, you will subtract. So, 125 minus 50 is equal to 75. Ma'am, ano pong sign kung ano ang mas mataas na number? Dahil mas mataas na number si 125, ang susundan na sign is yung positive. So, letter B is, ayan. So, 75. Okay, heart shape kung naiintindihan. Heart shape kung naiintindihan. Heart shape. Okay. So, bago tayo mag-proceed, ituro ko muna sa inyo, bago tayo mag-proceed ituturo ko sa inyo yung plotting dito. Okay, kaya mo yan, Jasper. Lagi ko sinasabi sa inyo, dito lagi ang quantity at dito ang presyo. Pagpalagay na natin na yung quantity natin is 50, 100, dyan muna tayo, tapos 20, lagi mag-start dito ha, and 20, 25. Okay. So, ang quantity natin, quantity supply natin is 50. So, dito yan. Saan sila magtatagpo? Sa 20 na price. So, kung saan sila magtatagpo, ito yung point A.
Next, letter B. Quantity natin is 75. So, banda dito siya sa gitna. Tapos, ang kanyang presyo is 25. So, kung saan sila magtatagpo, doon ang letter B. Okay, malinaw yan. So, now, answer letter C. Paunahan tayo. Yes, sagot agad. Computation agad. Okay. Nauna si Mildred. Nauna ka. Ano ang sagot? Ma'am, 100 po. Okay, 100. Let's check. Okay, letter C. Mag-supply lang kayo, anak. Supply muna. Okay. So, letter C, check natin. Negative 50 plus 5. Then, dahil 30 na yung hinahanap natin, ilagay natin si 30 dyan. Then, again, equal sign. Negative 50 plus 150. Sorry, pumapangit na yung yan. So again, subtract natin 150 minus 50 is equal to 100. Then positive siya kasi mas mataas si 1. Okay. So, kanina nandito yan. So, kung mapapansin nyo, pataas. Okay. So, next muna tayo ha. Ngayon, paano naman kapag ang given ay si quantity? Mabalik na rin lang natin. Medyo yung iba na nahihirapan sa mga negative dyan, ito na yung iiwasan natin yung mga negative na signs natin, no? Pero kung sino man yung nakakaluwag sa negative, pwede nyo gawin yung way ninyo. Pero ito, iniiwas ko sa negative signs. Kasi halos lahat ng mga tinuturuan ko sa economics, medyo nahirapan sa negative signs. Okay? So, first is A. Pwede na ha. A. Then, ang equation natin is QS. Dahil given si QS, papalitan natin si QS ng 35. 35. Mag-ready kayo dyan. Tapos, kokopehin natin si negative 35. Plus 7P. Bakit hindi pinalitan si P? Kasi unang-una wala si P, siya yung hinahanap natin. Ngayon, para makaiwas sa negative, kailangan nating tumalon. So, tatalon sa equal sign. So, mapapansin nyo, pag sa algebra pinag-uusapan, kapag tumatalon sa bawat equal sign, nagpapalit ng signs. So, ang gagawin lang natin para maiwasan ang negative, kopyahin lang natin si 35. Tapos, itong negative na to, kailangan niyang tumalon sa kabila para maging positive. So, si negative 35 magiging positive 35 is equal to, ibababa lang natin si 70. Okay, so ang mangyari, 35 plus 35 is equal to 70. Then, kokopehin mo lang si 7P. Para mawala si 7 sa piling ni P, kailangan mo siyang i-divide sa both sides. So, tanggalin na natin, pag-iwalayin natin ito. So, 70 divided by 7 is equal to 10. And the answer is 10. Okay, so 10 ang pressure. Okay, thumbs up kung naiintindihan. Kung hindi, comment lang. Pero kung kaya niyo na hindi na kailangan tumatalo ng equal sign, okay lang. Basta ang sagot is parehas lang. No problema. Okay. No problema. Okay. Isa pa. O yung iba niyan, nag-ano pa eh. Compute. Okay, try answering letter B. Now, mag-type muna ng supply bago ko tatawagin para sa sagot. Try letter B. Kala nyo yung letter C ang ibibigay ko, no? Letter B. Try letter B.
Mag-chat muna ng supply bago yan ang sagot. Okay, my love. 25 po, ma'am. Ah? 25 po. Okay, the answer is 25. Okay. Paano? Let's check. Check natin, no? So, again, lagay natin si letter B. Anak, sana yung proseso ng pagsagot, no? QS, dahil given si QS, ilagay natin siya dito. 140 is equal to, kopyahin lang natin ang negative, 35. Then, kopyahin lang natin si plus 7. Okay, so next one is, para maging positive C, negative 35, patalunin natin. So, 140, from negative, it will be positive 35. Is equal to, kopyahin natin, baba lang natin si 7T. Okay. Simple, 140 plus 35 is equal to 175. Ibaba natin yung natitira, 7T. Ngayon, kailangan ulit mawala ni 7 divided by 7, both sides, cancel. P na lang ang natira. So, 175 divided by 7 is equal to 25. Okay, correct. Okay. So, letter C. Try answering letter C. Okay, agad oy. Kabilis na naman. Okay. Nauna si Daniel. Oh, what is the answer, Daniel? 30 po, ma'am. Okay, 30. Let's check again. O, ano tayo? Last ano na natin to. Let's check from given letter C, 175. Ganyan lang kasimple yan mga anak, no? 175, negative 35, plus 7P. Higip up na yung mouse ko. Okay, so magiging 175 plus, patalunin natin si 35 ulit. 35 is equal to 7P. Then, haba na. 175 plus 35 is equal to, ayan, 210. And then divide both sides by 7 para ma-cancel. The answer is 30. Now, doon tayo sa plotting. Ang sagot kanina sa letter A ay 10, tama ba? 25, and 30. Okay, kasi marami pa rin nagkakamali. Laging tatandaan, dito si quantity. Supply man yan or demand. Dito si presyo. Dito lagi mag-start sa 0, then, na natin 30, 60, 90, pagpasensya nyo na 120, 150, tapos yung isa 180. Ayan na. Ano nyo na lang, sundan nyo na lang, then 10, 25, 30. Ayan. So, QS natin is 35, so dito siya. 10, ito, so kung saan sila mag-meet, is this letter A. Next, letter B, 140. So, hanapin natin si 140. Dito siya. At ang presyo ay 25. Kung saan sila mag-meet, banking siya. Ayan. So, ito si. At syempre, ang quantity natin is 175. So, urong tayo ng konti. Then, price is 30. Ayan. Ito sila. So, dito si letter C. So, pag ganun ang okay, so mag-drop ng smiling face if naiintindihan ang ating lesson. Ganyan lang kasi. Ang magiging mahirap niyan is yung para after 2 weeks. Kasi pag sasamahin yung dalawa,